sa verse 2, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. So, tayo, eventually, no, yung nangyari kay Kuya Edo, mangyayari din sa atin. Dahil tayo ay ipinanganak. No? At meron tayong time na tayo naman yung mamamatay. Tayo naman yung mawawala sa mundo. No? At sabi din dito, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tinanim. So, lahat ng bagay dito sa mundo ay may oras. No, may oras. At kasi, lahat kasi ng bagay dito sa mundo is lahat temporary lang. Hindi yan, walang forever. Yung sinasabi na, walang forever dito sa mundo. Isa lang ang forever, si Jesus Christ. Si Jesus Christ is, kahit mawala ka na, kahit yung mga kanununuan pa natin, kilala si Jesus Christ. Yung mga future na anak pa natin, mga apo pa natin, makikilala nila si Jesus Christ. So, ang sinasabi lang dito, no, na especially sa kapanahon na natin na may kamatayan, meron din talagang time na tayo ay masaya at magdadalamhati. No? Dito sa, ang sabi dito sa Ecclesiastes 3, sabi dito, may panahon ng pagpatay at panahon ng paggaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. So, ibig sabihin talaga, even nung time pa ni Jesus Christ, siya mismo, yung mga pinatayong simbahan, may pinatayo sa Jericho simbahan, inano niya yun, winasak niya, in-destroy the church. No? Pero ang sabi niya in 3 days, i-build ko yung church niya. Pero yung church niya hindi building. Tayo yun. Tao. So, ang sabi din dito sa 4, verse 4, a time to weep and a time to laugh. Panahon ng paghiyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaya. Sabi lang sa atin na itong time ngayon is tayo ay nalulungkot. Dahil kinuha ng Espiritu ito. Kinuha na ng ating Panginoon Espiritu. And isa lang naman yung magandang mensahe doon sa pagkawala ni Pedro. At least, hindi niya na mararamdaman yung sakit, hindi niya na mararamdaman yung paghihirap, no, dito sa mundo, hindi niya na mararamdaman yung mga problemang dumarating, no. Even though, syempre, yung mga naiwan, alam naman natin, yung mga problema is wala namang makakapagsabi na daratingan o hindi. Diba? So, ang sinasabi lang natin dito is may panahon talaga na tayo ay malulungkot. May panahon na tayo ay masaya. Dahil nung nakasama natin si Kuya Edo, tayo lahat masaya. Tama ba? Diba? Pero nung time na nawala si Kuya Edo, especially siyempre, ang pinakamalungkot kasi Ate Edo. Kasi silang dalawa kasi is pinag-isa. Dahil ikinasal sila eh. So, pinag-isa sila ng Panginoon. So, yung half ni Ate Helen is wala na. So, ang encourage ko lang dun sa mga anak at sa mga apo ay alalayan niyo si Ate Helen. Dahil kung malungkot kayo, si Ate Helen mas malungkot. Hindi natin na alam kung ano yung nararamdaman ni Ate Helen ngayon. Pero i-encourage natin siya. Patatagin natin yung loob ni Ate Helen na kung pwede, pasiyahin natin siya, samahan natin siya, huwag natin siya ngayaan muna mag-isa sa ngayon. Dahil sinasabi nga niya sa akin kasi nag-usap kami nung pumunta ako dito ng linggo. Nung pumunta ako ng linggo, sabi nga niya, okay naman daw siya na maunas kay Edo. Dahil at least kay Edo, hindi na nararamdaman yung sakit saka yung pinagdaanan nito. Pero deep inside, alam ko na siyempre kulang siya. Kulang na si Ate Helen dahil wala nang spirit. Sabi rin sa verse 5, panahon ng paghahagis ng bato at panahon ng pagpitisan ng bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. So ito yung time
na kayo dapat na magkakapatid. Especially, kasi, Lean, sila Big, si babae, dapat ngayon kayo maging, mas maging band pa kayo. Kasi, hindi lang yung mga anak yung babantayan mo. Hindi si Ate Helen, kailangan nyo rin mag-tesa. Dahil, alam na, kailangan nating palakasin yung talaga natin. Dahil malungkot na rin sa atin. Kung makikita nyo ngayon, kakasakit siya. Kasi, siyempre, yung lungkot, kasama na yun. Yung lungkot yun, kasi siya. Isa na lang siya, sanay siya na kasama lang si Kuya Ido. Pero, ang sinasabi lang natin is, kailangan natin alalayan. Okay? At yung sinasabi dito na panahon ng pagyayakap is kailangan natin magyakapan kayong magkakapatid. Okay? Hindi lang kayo magkakapatid, syempre lahat kayo magkakamag-anak. Alam ko naman lahat kayo, isang dugo. This is the time na talagang yung bandung family dapat mas gawin pang stronger. Kailangan kasi kayo yung mag-encourage sa isa. Sabi sa verse 8, ito na yung last verse. Sabi niya dito, a time to love and a time to hate. Meron daw panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, kasi a time for war and a time for peace. So ngayon is tayo ay nakikipag laban, no? Nakikipaglaban tayo sa kalungkutan dahil sa pagkawalan ng Diyos. Pero yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, you have to encourage one another para ma-accept nyo na si tatay nyo, si lolo nyo, Kuya Ido, kayo wala na. Nasa Panginoon nyo. Alam niyo, isa lang naman talaga ang makakatulong sa atin para ma-accept natin lahat. Acceptance is the key para tayo ay move forward, para tayo ay makalakad, no? Yung acceptance talaga. Yun yung pinapaalalay ko kay Ate Helen. Kasi si Ate Helen, for sure, hindi pa yan na after kasi ng living ko sa hindi na palang makakaramdaman na wala na talaga siya after ng living. Kaya kayong mga apo o yung mga anak, dapat alalayan talaga siya. Dahil yung acceptance yung kanyang magagawa. Pero darating yung time na ma-accept na talaga na wala na siya. Kaya laging yung tatandaan, no? Na ang Panginoon lang talaga ang magkakaroon ng sa atin, makakatawag doon, alaga or makakapagsabi, no? na yung acceptance sa kanya lang natin yung makikita sa Panginoon Jesus lang. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Panginoon ay mahal na mahal tayo. Alam niyo naman, yung famous verse, John 3:16. Alam niyo naman yung John 3:16. Yung for God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Sinasabi lang dito, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, binigay niya mismo sa kanyang buktong na anak, si Jesus. Kasi si Jesus lang yung magkakaroon tayo ng hope. Si Jesus lang yung magkakaroon tayo ng peace. Lahat ng time na sinabi ko, si Jesus lang ang makakapagbigay exact time para tayo ay makamove. And ang sinasabi lang dito na lahat binigay ng Panginoon sa atin, binigay kanyang bukong na anak para tayo ay magkaroon ng eternal life. Buhay na walang hanggan. And paano nga ba tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Is to accept yung matanggap natin si Jesus. Kasi si Jesus is a gift. Siya ay bigay
no, regalo ng Ama natin nasa langit para tayo ay magkaroon ng connection sa Ama natin nasa langit, sa Panginoon natin. So, si Jesus Christ lang at wala nang iba. Si Jesus Christ lang ang makakapag-bridge papunta sa ating God the Father. And si Jesus Christ din ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Even yung kasalanan ni Kuya Ido, yung siya'y namubuhay, kasalanan ni Leanne, kasalanan ko, kasalanan ni Kuya Boyet, kasalanan ng lahat, si Jesus Christ lang ang nagbayad mo. Wala nang iba. Dahil si Jesus Christ ay nabuhay mo. Yun yung naging proof niya na siya ay God. Because He rose again. Nabuhay siya ulit. Kasi kung hindi nabuhay si Jesus Christ, bali wala yung faith natin. Walang kwenta. Walang kwenta yung faith natin. Walang kwenta yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero, maraming proven, no? Maraming research, maraming nag-aral sa buhay ni Jesus Christ na totoo siyang nabuhay. At wala nang iba. Walang iba. Even all the saints, even the apostles, no? Hindi sila nabuhay. Si Jesus Christ na ang nabuhay. Wala na. At yung mga kasalanan na nagawa natin, kasalanan ko, kasalanan ng lahat, ay ang kabayaran nun is kamatayan. Hindi physical death, hindi yung kamatayan dito sa mundo. Yung eternal death. Yun. Imbis na mapunta tayo sa langit, mapupunta tayo sa impyerno. Kung hindi binayaran natin yung mga kasalanan. At yung sinasabi lang sa atin ng Panginoon Diyos, to accept Jesus Christ. No? I-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Na siya yung ating hari at siya yung ating kapatid dito sa mundo. Yun lang naman yun. Kasi tayo ba, ang regalo, ano ba yung pag binigyan tayo ng regalo, ano ba ginagawa natin? Di ba tinatanggap natin? Pinapahalagahan natin. So, ganun si Jesus Christ. Kailangan natin siyang tanggapin sa buhay natin. At pangalagaan natin. At kailanman, makagawa man tayo ng kasalanan o hindi na tayo. So, meron lang akong, kasi yung pagmamahal ni Jesus Christ, merong doon sa church namin, meron siyang meaning. Yung